Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maria, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Siguro, tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin, at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas, at sana, magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Hindi ko na kayang pigilan pa. Ibinubukas ko na ang pinto ng aking pinakatatagong lihim. Hindi ko alam kung paano ko pa sisimulan, pero ito na siguro ang tamang pagkakataon. Kung may makikinig sakin, sana ikaw na. Kasi, hindi ko na kayang dalhin pa ang bigat ng pakiramdam na ito. Minsan, may mga bagay tayong ginagawa na hindi natin naiisip na may epekto ito. Yung sa simula, iniisip mo lang na wala lang. Pero habang tumatagal, naiisip mo, paano ba nangyari ito? At dun ko natutunan na may mga bagay sa buhay na hindi na natin kayang kontrolin. Si Tito, siya yung tito ko na laging andyan sa tabi ko. Yung parang pangalawang tatay ko siya. Laking bahagi ng pamilya, laging nandyan tuwing may okasyon, at kami ng pamilya ko, sanay na sanay sa kanya. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Nagkakasama kami sa isang family gathering, at yung magkasama kami, bigla akong nakaramdam ng kakaibang init. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa ilang segundo, parang ang init ng katawan ko. Si Tito, nagmamasid lang sakin. Hindi ko alam kung may naramdaman siya, pero ako, yung mata ko lang sa kanya, parang may isang bagay na nag-uugnay sa amin. At pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Hinayaan ko siyang silipin ang parte ng katawan ko na hindi ko kayang ibigay sa kahit kanino. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin, pero hinayaan ko. Kung may pagkakamali man, ako yun. Ngayon, nandito ako, nagsusulat ng liham na hindi ko kayang ipaliwanag sa kahit kanino. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang nabuo pagkatapos ng gabing iyon. Hindi ko alam kung paano ako magpatawad sa sarili ko. At ang hirap tanggapin na si Tito, yung tito ko na parang pangalawang tatay ko, nagbukas sa akin ng mga hindi ko inaasahan. Hindi ko kayang ayando ang nangyari, hindi ko kayang magbago ang nakaraan. Pero sana, pagkatapos mong mabasa to, maitindihan mo ako. Gusto ko lang na ma-release ko na to sa loob ko, kasi hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Hindi ko na kayang mag-isa sa mga nararamdaman ko. Sana, naiintindihan mo kung anong nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tama ba o mali, pero heto ako, naglalakas loob magtapat. Lumaki ako sa isang pamilya na hindi talaga komplikado, pero sa mga nangyari sa buhay ko, parang hindi ko na alam kung paano magsimula. Si Tito, siya yung tito na lagi naming kasama, yung laging andyan kapag may okasyon, o kaya't kapag may problema. Hindi ko alam kung si Tito lang ba talaga, o baka naisip ko na lang na sa kanya ko lang matatagpuan ang lahat ng kailangan ko. Wala akong ibang alaala ng bata ako kundi siya. Minsan, naiisip ko kung may mali sa pagmumuni ko. Kung may pagkakamali bang naging malapit kami. Hindi ko naman masasabing wala siyang ginagawang mali, kasi wala naman eh. Sa mga panahong andyan siya, parang andyan lang siya, hindi ko na alam kung tito ko lang ba talaga siya o mas higit pa. Hindi ko alam kung tama ba yung nararamdaman ko, pero gusto ko sanang hindi na lang nila ako tanungin. Dahil masyadong magulo. Si Tito kasi, kahit wala na siya sa bahay, yung amoy niya pa lang, naamoy ko pa rin minsan. Baka kasi nagkaroon ako ng maling connection sa kanya, pero sa mga sandaling yun, para bang ako lang yung nandyan. Laging andyan siya para magbigay ng atensyon. Minsan hindi ko nga kayang itago yung tuwa ko, kasi ang saya ko na meron akong ganoong klaseng tito. Tinuturing ko siyang malaking bahagi ng buhay ko. At siya rin ang naging dahilan kung bakit ko naisip na may mga pagkakataon na hindi ko na kayang kontrolin ang mga nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman na may isang puwersa na nagpapaalab sa nararamdaman ko. Yung mga pagkakataon na nagtatagpo kami, parang may konting kaba sa dibdib ko, pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Sabi nila, yung kakulangan daw ng boundary sa isang pamilya, minsan ay nagiging dahilan ng mga ganitong nangyayari. Pero sa mga sandaling yun, hindi ko naiisip yung mali, iniisip ko lang yung mga taon na nandyan siya at tinutulungan ako. Siyempre, hindi ko pa kayang maintindihan noon ang lahat. Hindi ko kayang makita kung ano ang nagiging epekto ng mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit sa mga pagkakataon na nandyan siya,
parang may mas higit pang koneksyon na nabubuo. Hindi ko alam kung tama, pero yung mga simpleng galak na binibigay ni Tito sa akin, parang siya lang ang may kakayahang magbigay nun. Parang walang hadlang sa aming dalawa. Kung mayroon mang pagkakamali, baka yun ang nagugat sa lahat ng ito. Minsan, naiisip ko, baka nga hindi ko na kayang iwasan yung mga ganitong damdamin. Sana lang, naiintindihan mo kung bakit ako ganito. Ang hirap lang kasi na walang makaintindi sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa buhay ko, pero alam kong may dala itong bigat. Pagkatapos ng gabing yun, ang bigat. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa lahat, pero hindi ko na kayang aitago. Pumunta ako sa bahay nila si Tito, at doon ko sinabi ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Siguro kasi gusto ko lang mailabas ang lahat ng sakit na naipon sa loob ng ilang taon. Gusto ko lang malaman kung ano ang mangyayari kung ipapahayag ko na ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang una niyang naramdaman. Ang tanging alam ko lang, nagtakip siya ng mukha, parang hindi makapaniwala sa narinig. Anong sinasabi mo? Tanong niya, parang iniiwasan ang mga mata ko. Sinubukan niyang ngumiti, pero halata ko yung kaba sa katawan niya. Hindi ko siya masisisi. Alam ko na may mga bagay na hindi kayang tanggapin ng iba, lalo na kung ang kasangkot ay isang taong malapit sa'yo. Yung pagkakaroon ng ganitong lihim, ibang klase pala. Parang ang bigat ng pakiramdam ko sa katawan, yung bawat minuto na dumaan, parang mabigat sa dibdib. Si Tito, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya. Wala siyang sinabi sa unang mga saglit. Nagulat siguro siya, pero ang pinakamasakit sa lahat, yung pag-iwas niya sa akin. Parang ang hirap niyang tignan, parang may panghihinayang sa mga mata niya, pero hindi ko alam kung anong klase ng panghihinayang yon. Ngunit sa bawat tanong ko, parang tumatakbo siya palayo. Hindi ko alam kung anong pinipigilan niya, pero sa mga sandaling yon, nahulog yung lahat ng alam kong pagkakaintindi ko sa buhay ko. Sabi niya, hindi kami pwedeng magpatuloy ng ganito, at naiintindihan ko siya. Pero yung mga salitang yon, masakit na ramdam ko, kasi parang hindi na siya nakakilala sa akin. Hirap na hirap ako sa mga sumunod na araw. Gabi-gabi ko iniisip kung ano ang naging epekto ng ginawa ko sa kanya, sa pamilya ko, pati na rin sa sarili ko. Gusto ko sanang mag-uli ng mga sandali, gusto ko sanang burahin yung mga nangyari, pero hindi ko na kayang bawiin yon. Ang hirap tanggapin na sa ginawa kong hakbang, nagdulot lang ako ng sakit sa mga taong pinahahalagahan ko. Si Tito, pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi na ako pinapansin ng buo. Hindi ko alam kung galit siya o nahihirapan lang, pero alam kong may pagbabago sa kanya. Hindi ko alam kung anong itsura ko sa mga mata niya, o kung anong klaseng tao na ako sa kanya ngayon. Pati pamilya ko, nag-aalangan na ring makipag-usap sa akin, parang may kinalaman lahat ng nangyari sa kanya. Walang tumulong sa akin nung panahon na yon. Ang tanging kasamahan ko lang ay ang sarili kong konsensya, na ang daming tanong, ang daming pagsisisi. Ngayon, ang tanging alam ko lang, yun yung simula ng lahat ng komplikasyon. Parang wala nang natirang piraso ng kabuuan ko na hindi ko na kayang ibalik. Ang hirap tanggapin na naging sanhi ako ng sakit na to. Si Tito, hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon ang meron kami ngayon. Hindi ko na alam kung may pagkakataon pang maayos ko ito. Pero yung takot at pagkahiya, nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Walang sinabi si Tito pagkatapos ng gabing yun. At sa bawat araw na lumipas, pakiramdam ko, mas lalapit ako sa impyerno. Hindi ko alam kung anong nangyari sa buong pamilya, pero habang tumatagal, parang ang bigat na ng atmosfera tuwing magkakasama kami. Ang mga mata nila, hindi na tulad dati. Lahat ng tao parang may alam na, kahit na walang nagsasabi. Ang mga galak na dati parang natural, parang wala na. Ang mga tanong, mga titig, at ang mga sutil na puna mula kay mama at papa, parang araw-araw may bagong sugat na idinadagdag. Ang pinakamasakit, si Tito, hindi na siya tumitingin sa akin ng mata. Hindi ko na siya kayang tanungin kung anong nangyari, kung anong tingin niya sa akin ngayon. Nasa isang sulok lang siya, palaging umiwas. Hindi ko malaman kung may galit ba siya o kung nahihirapan lang siya. Naramdaman ko na ang pagkakahiwalay namin, yung pagkawala ng mga pangarap na sana magiging magaan kami at lahat. Si Tito ang naging isa sa mga pangunahing tao sa buhay ko, pero ngayon, parang siya na lang yung masakit. Hindi ko na alam kung anong klase ako sa kanila ngayon. May mga gabi na magkasama kami,
pero parang may pader sa pagitan namin. Hindi ko masabi kung ano ba talaga ako sa kanila. Si Mama, hindi rin nakatingin sa akin ng matagal, parang may hindi siya maintindihan. Si Papa, tuwing magkasama kami, tahimik lang. Parang may nararamdaman siyang hindi kayang sabihin. Hindi ko na kayang magtago ng sakit. Para akong sumabog sa dami ng nararamdaman ko. Pumunta ako sa simbahan minsan para humingi ng gabay. Pero kahit nasa harap ako ng altar, parang hindi ko kayang magdasal. Walang sagot sa mga tanong ko. Walang sagot sa mga pagkatalo ko. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang kirot sa aking dibdib at ang bigat ng mga desisyon na ginawa ko. Pati na rin ang mga galit na nararamdaman ko, hindi ko kayang alisin. Hindi ko na alam kung paano ko pa kayang magsimulang muli. Mag-isa ako sa mga sandaling ito. Hindi ko na kayang magtago pa sa pamilya ko. Bawat araw parang may nangyayaring masama, at habang tumatagal, napapaisip ako kung kaya ko pa bang magbago. Ang mga gabi na nag-iisa ako, pilit ko pa ring ipinapaliwanag sa sarili ko kung ano bang nangyari. Hindi ko alam kung bakit ko hinayaan yon. Kung bakit ako naging ganon. Lahat ng iyon, nanatili sa aking isipan, kung paano ko nawasak ang lahat. Si Tito, hindi ko alam kung paano pa kami magiging katulad dati. Si Mama, si Papa, hindi ko na rin alam kung paano ko sila pakikitunguhan. Lahat ng ito ay parang isang malaking pagsubok na hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi ko na kayang balikan ang lahat ng nangyari, pero sa bawat minuto ng buhay ko, ako pa rin ang nagpapahirap sa sarili ko. Wala na akong kakampi, walang taong makikinig sa akin maliban sa sarili ko. Kailangan ko na sigurong magtulungan sa sarili ko, pero saan nga ba magsisimula? Ilang linggo na rin ang nakalipas, at ang bigat pa rin. Kahit na binabalik-balikan ko ang mga pangyayari, parang wala pa rin akong natutunan. Ang mga gabing puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin, at ang mga araw na hindi ko na alam kung saan patungo. Minsan, naiisip ko kung anong klaseng pagkatao ang ginawa ko sa sarili ko, at kung anong klaseng pagkatao ako sa mata ng mga tao. Si Tito, si Mama, si Papa, lahat ng mga tao na mahal ko, pakiramdam ko'y naiwan ko sila sa isang malalim na bangin. Dati, iniisip ko na sana hindi na lang ako nagtanong, hindi na lang ako nagbigay ng mga sagot sa mga tanong na yon. Kasi, nung sinabi ko yun, parang andyan na, wala na akong magagawa. Kung noon, sana umiiwas na lang ako, sana hindi ko na lang ipinaabot. Kasi ngayon, lahat ng ginawa ko ay may epekto. Ang hirap tanggapin na sa isang desisyon, nagbago ang lahat. Tinutokso ako ng konsensya ko araw-araw, yung mga tanong na patuloy na bumabalik sa utak ko. Bakit nga ba ako nagpatawad kay Tito? Bakit nga ba ako nagpakita ng mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa ibang tao? Sa mga oras na yon, hindi ko na alam kung para saan ang lahat ng iyon. Ang pinakamalupit na tanong sa isip ko, kung may pagkakataon pa ba akong bumalik? Kung may chance pa ba akong ayusin ang lahat ng nasira ko? Minsan naiisip ko, baka nga may kasalanan ako. Kasi yung pakiramdam ko, parang hinayaan ko lang ang mga bagay-bagay na mangyari. Hindi ko na iniwasan ang nararamdaman ko, at nung nangyari, parang may nagbukas na pinto na hindi ko na kayang isara. Hindi ko na kayang balikan ang mga pangarap na sana't hindi na lang nangyari. Yung tiwala na unti-unting nawasak, na hindi ko kayang ibalik. Pero may pagkakataon din na iniisip ko, kaya ko ba talagang baguhin ang lahat? Kung kaya ko bang matutunan ang mga leksyon na dala ng desisyon kong ito? Mahirap tanggapin na sa lahat ng mga pangyayaring yun, hindi lang ako nasaktan, kundi pati ang mga tao sa paligid ko. Hindi ko alam kung ano na ang magiging epekto nito sa mga susunod na taon ng buhay ko. Kung may pagkakataon pa ba akong magbago o may oras pa ba akong makabawi sa kanila. Minsan, parang lahat ng ginawa ko ay binabalik ko sa sarili ko. Yung mga mali, yung mga hindi ko kayang baguhin, at yung mga bagay na hindi ko na kayang takpan pa. Alam ko na may malalim na dahilan kung bakit ko ito ginawa, pero hindi ko pa rin kayang ipaliwanag kung bakit. Si Tito, parang isang bahagi na ng nakaraan ko na hindi ko na kayang iligtas. Hindi ko alam kung sa susunod na makikita ko siya, ano na ang mangyayari sa akin. Ang hirap lang naramdam ko pa rin yung init, yung nararamdaman ko noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit ko siya hinayaan, pero ang hirap tanggapin na nangyari. Kung bibigyan ko pa ang sarili ko ng pagkakataon na maintindihan ito, baka may ibang piraso ng akin na matutunan ko.
Pero hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung anong klase ako sa mata ng mga tao, kung anong klase ako sa sarili ko. Hindi ko pa rin masagot ang mga tanong na yon. Matagal na akong nag-iisa sa mga pag-iisip ko. Yung mga gabi na ang sakit ng nararamdaman ko, pero hindi ko malaman kung paano ko haharapin lahat ng ito. Gusto ko nang magbago, gusto ko nang itama ang mga pagkakamali ko. Pero saan ako magsisimula? Paano ko sisimulan ang pag-ayos ng lahat ng nasira? Hindi ko alam kung may pagkakataon pa akong matutunan kung paano magpatawad sa sarili ko. Pero may mga pagkakataon na naiisip ko, baka kaya ko pang magsimula. Una kong ginawa, humingi ako ng tawad sa pamilya ko. Si Mama, si Papa, at kahit na si Tito. Alam ko na hindi madali, at hindi ko alam kung anong klaseng pananaw ang mayroon sila sa akin ngayon. Pero hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Hindi ko kayang maglakad ng may takot na takot sa bawat galaw ko. Nagdesisyon ako na humarap kay Tito, at kahit na puno ng kaba, sinabi ko ang lahat ng nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung paano ko nasaktan siya, pero gusto ko siyang patawarin ako. Naintindihan ko kung bakit siya umiwas, at wala akong karapatang humingi ng anything mula sa kanya. Pero nais ko lang na malaman niya na may pagsisisi sa bawat desisyon ko. Si Tito, hindi ko masabi kung anong nararamdaman niya, pero naiintindihan ko na siguro ay masyado ng masakit ang nangyari sa amin. Wala siyang sinabi, pero nakita ko sa mata niya na may mga bagay siyang pinipilit ipaliwanag sa sarili niya. Siguro, parang ako, naguguluhan din siya kung paano magpatawad at kung paano magpatuloy. Hindi ko alam kung may chance pa ba kaming makabawi, pero nagsimula na akong maglakad ng mag-isa, humihingi ng tawad, at nagsisimula akong tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung anong magiging future namin, pero siguro, ang pinaka-importante ay nagdesisyon akong magbago. Hindi ko alam kung magkakaroon pa kami ng pagkakataon, pero may konting liwanag na nagmumula sa loob ko. Nandyan na tayo, no? Parang ang hirap pa ring tanggapin, pero kailangan ko na talagang harapin ang lahat ng ito. Hindi ko na kayang magtago pa. Matapos ang mga linggong puno ng mga tanong at takot, dumating na ang araw na kailangan kong harapin ang mga consequences ng ginawa ko. Hindi na ako pwedeng magtago pa sa sarili ko, at hindi ko na kayang umiwas. Pumunta ako sa bahay ni Tito. Nasa sala siya, tahimik, at parang may matinding bagay na binabalak. Alam ko na malalim na ang galit niya, pero hindi ko alam kung paano ko siya hiharapin. Hindi ko alam kung anong klaseng reaksyon ang aabutin ko, kung magsasalita ba siya o tatanggi na lang. Pagkapasok ko, tumingin siya sa akin. Sa mga mata niya, parang may pinipigilan siyang emosyon. Hindi ko alam kung galit ba siya, o masyadong nasaktan. Pinipilit kong hindi makaramdam ng takot, pero hindi ko na kayang itago yung sakit. Bakit mo ginawa yun? Tanong niya, mahina, pero may kabigatan sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Sa tanong niyang yun, parang bigla akong nawala sa sarili ko. Wala akong masabi. Alam kong may dahilan ako, pero sa mga sandaling yun, wala akong sapat na lakas para ipaliwanag ang lahat. Tumingin ako sa kanya, naghanap ng sagot, pero wala akong nakitang mga salitang kayang magbigay linaw. Siguro, wala nang mga salitang makakapag-ayos ng lahat. Ang mga bagay na nangyari, parang hindi ko na kayang i-undo. Pero sa harap ni Tito, sa harap ng pamilya ko, nagdesisyon akong magsabi ng totoo. Ibinukas ko ang lahat ng nararamdaman ko, at sabay ko rin tinanggap ang lahat ng pagkakamali ko. Hindi ko kayang magtago, at alam ko na hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng ginawa ko, pero sa mga sandaling yun, nahanap ko sa sarili ko ang lakas na humingi ng tawad. Nagkatinginan kami ni Tito. Wala akong nakitang galit sa mata niya, pero may mga alalahanin. Ang tanging alam ko lang, may mga bagay na hindi na kayang baguhin, pero ang pinaka-importante ngayon, humarap ako sa kanya. Inamin ko ang mga pagkakamali ko, at hindi ko alam kung anong magiging epekto nun sa aming dalawa. Ang hirap tanggapin, pero ang desisyon ko ngayong araw na ito na ang maghuhubog sa aking bukas. Ang mga susunod na araw, magaan ba o masakit, hindi ko alam. Pero ngayon, nararamdaman ko na may simula pa. Hindi ko alam kung anong klase kami ni Tito pagkatapos ng lahat ng ito, pero ang alam ko, kung may pagkakataon pang magbago, magsisimula ito sa pagtanggap ng mga pagkakamali ko. Matapos ang lahat ng nangyari, parang ang bigat ng lahat. Pero sa mga huling linggo, natutunan ko kung paano huminga ulit. Hindi ko alam kung saan magsisimula,
pero alam ko na kailangan ko ng pagbabago. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng nakaraan, kaya nagdesisyon akong magsimulang magtanggap at magpatawad. Bumalik si Tito sa buhay namin, ngunit hindi na kami katulad ng dati. Iba na ang lahat, hindi ko siya kayang tanungin kung paano kami mag-uumpisa ulit, kung pwede pa bang maibalik ang lahat. Pero ang pinakamahalaga, humarap ako sa kanya at sa pamilya ko. Ibinukas ko ang mga mata ko sa mga pagkakamali ko, at sa wakas, nakatanggap ako ng konting kapatawaran, mga hakbang na magpapagaan sa puso ko. Si Mama, si Papa, sa mga mata nila, may mga tanong pa, pero may konting pagkaunawa. Hindi nila nalamang lahat ng nangyari, at siguro hindi rin nila kailangang malaman. Pero sa mga simpleng galak na bumangon ulit kami bilang pamilya, kahit hindi perpekto, nakaramdam ako ng konting ginhawa. Hindi ko na kayang itago ang sakit, pero natutunan ko rin kung paano tanggapin ang sarili ko at ang mga pagkakamali ko. Sa kabila ng lahat ng hirap, natutunan ko na may mga bagay na hindi ko kayang baguhin, at may mga bagay na hindi ko kayang ayusin kaagad. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magbukas ang mga pinto ng pagkakataon. Hindi ko alam kung anong klase ng bukas ang naghihintay sa akin, pero ngayon, natutunan kong yakapin ang lahat ng nangyari at magpatuloy. Ang pinakamahirap ay ang mag-move on, pero natutunan ko na sa kabila ng lahat ng sakit, may mga pagkakataon pa ring makakamtan. Hindi ko alam kung magiging buo pa kami ni Tito, o kung magkakaroon kami ng pagkakataon na muling magsimula. Ang tanging sigurado ako, nagsimula na akong magbagong tao, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Hindi ko alam kung may tunay na paghilom sa aking nararamdaman, pero siguro ang pinakamahalaga ay magpatuloy at matutunan ang mga leksyon mula sa nakaraan. Ang mga tanong na naiwan ay hindi ko pa rin masagot, pero ang mahalaga, nagsimula na akong maglakbay ng mas magaan na daan.